We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran, kagulasang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako sa Eileen Pedreso, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, OFW Help Desk ang Iloilo City LGU hugot nga nagamonitor sa kahimtangan sa mga Ilonggo OFW sa Israel. Pamilya sang isa ka Ilonggo OFW ginsaysay ang sitwasyon sang ilahimata. Pila ka mga Ilonggo nga ginpakigangutan sa Iloilo City LGU wala sang plano nga magpauli sa pihak sang kinagamo sa lugar. Ining gintutukan ni John Sala. 24/7 ang monitoring sang Iloilo City OFW Help Desk sa sitwasyon sa mga overseas Filipino workers sa Israel sa padayon nga nagaluntad nga away sang Israeli Security Forces kag militant group nga Hamas. Sa datos sang Iloilo City Peso nga among nagatutok sa help desk yara sa 18 kumatumandok sang syudad sang Iloilo ang ilan na pakigangutan kalabanan sa ilang mga caregiver kag lunsay yara man kuno sa maayo nga kahimtangan. Ang conversations namon sa ilan hambal nila is that may ga-alarm lang siya time to time. Pagka-alarm dayon gapanago na sila sa bomb shelter. Pagka-alarm naman guwa naman sila. Another alarm kuno guwa na sila. So basically how I understand it, may system na sila on how they are protected. Okay, sila they have been working for a really long time already there. So do kabalo na gid sila guro ko na nung sitwasyon. Abang hindi sa gihapon madula sa pamilya Siletorio sang Baldoza Lapas ang kakulba sa ila duha ka mga himata nga yara subong sa Israel. Isa ka caregiver ang utod ni Regine nga yara man kuno sa maayo nga kahimtangan base sa ila komunikasyon. Nung sa kay Francis time, ginatawagan naman na hindi nasulod na sa basta ang ilang lugar kay may gate siya bala nga amula na ang pwede makasulod ang mga caregiver lang sa mga tinawag sa mga madre sa una. Apang ginakabalakan sang pamilya ang ila tiya nga nagapuyo sa Tel Aviv. Ang isa naman ka tiya naman niya do sisa lang naman makunta kay apektado gid sila kay ang bintana sa ilang balayin ay gugid sang rockers. Mula na galing, hindi lang sila masyado katulog. Kay tama, gid ko no ka gauyo, gid ko na balang nila, ang ilang mga gamit sa sulod balay. Suno sa Peso, halos tanan nga mga OFW nga ilan na pakigangutan ang mas ginapili kuno subong nga hindi magpauli bangod ban sa ila obra sa Israel. At sa piyak sini, bukas ang city government nga magbulig sa mga OFW nga luyag magpauli. Ready man kita nga maghatag sang ayuda sa ila. So may cash man kita nga ayuda nga ginahatag sa mga distressed OFWs naton. And at the same time, may option kita nga maghatag sang livelihood program sa mga OFWs naton. Sa 18 ka mga OFW nga nakontak sang Iloilo City Peso, 4 ang yara sa areas of conflict o kon red zone o kon 30 tubtob 40 minuto sa ginaluntaran sang kinaghamo. Ang nabili naman ang yara sa hilway nga lokasyon apang padayon pa nga ginapaalerto. Upuod kay Hans Discieto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga himataas ang caregiver nga taga Cadiz City, wala gihapon sa update sa kahimtangan sa ila himata sa Israel. Impormasyon nga ra ini sa isa ka ospital sa lugar, wala sang kamatuoran sunod sa ila. Ining balita nga aton gintutukan. 3 kaadlaw matapos nagpangayos ang bulig sa satellite office ng OWA sa Bacolod City. Wala sa gihapon sang update ang pamilya ni Loretta Alacre sa kahimtangan sini sa Israel. Madumduman nga sunod sa isa sa mga nakaupod ni Loretta sa music festival sa Southern Israel. Isa ini sa mga ginkuha sa mga armado nga Hamas.
Sunod sa utod ni Loretta, nagpangayo naman sila sang bulig sa Department of Migrant Workers. Agud mas mapadasig ang pagpangita. Ulat na lang dito ang DMW na makabati ko sang balita na ara ang akon atod kay nagka-stress ko hindi ko patulog 6 days na tubon. Nakalabot man sa ilang impormasyon nga may nakakita kay Loretta sa isa ka ospital sa Israel. Apang ginpaatag sini nga wala inisang kamaturan. Wala pa gid kami update. Nasarang mo lang na pero wala man ya. Sila kasi kung siya dito wala gid kami yaga package na. Nagabulig naman ang provincial government sa pamilya Alacre. I would like OWA to confirm that, no? But the case of our Negrense has already been reported sa OWA satellite office here in Bacolod. Ang lead agency I think now is really the OWA. Nagapanawagan na gobernador sa iban pa nga mga Negrense nga may himata sa Israel nga magpakig-angot sa help desk ng probinsya nga nahamtang sa sulod sang Kapitolyo, probinsyal. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. One Western Visayas. Sa iban pang balita, Iloilo City Office of the Building Official nagpahayag nga safe for occupancy ang mga building sa palibot sa Central Market sa piyaksang nabatyagan nga pagtayog tuga sang konstruksyon sa merkado. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa Dalan Guangco sa Iloilo City proper. John? Gert, nag-deploy na sa mga engineers ang Office of the Building Official sa mga establishmento diri sa palibot sang Iloilo Central Market nga nakabatsyag sang nagligad sang pagtayog pati man mismo diri sa site agod nga mag-monitor kung mayara pa sang vibrations kung magpatigayon sang pile driving activity. Ginpatawag sang Office of the Building Official ang kontraktor sa pile driving activity o kanang paglubong sang pilote sa Iloilo Central Market. Agod nga ba diskusyonan ng mga mahimo agod mangin minimal lang ang epekto sang aktibidad sa mga establishmento sa palibot sang merkado. Suno sa obo sa 40 ka mga establishmento nga ilan na inspeksyon sa Dalan Aldiguer, Guangco, Isnart kag GM Basa, 35 ang nakabatsyag sang vibrations kag 3 naka-record sang gamay nga damages. Isa sa mga establishmento ang nagpahayag nga nagkalahulog ang pila nila ka mga baligya. Ang isa naman ang nag-alsa ang tiles kag ang isa ang nagkalahulog ang glass sa bintana. Si aton nga contractor sa pile driving ginayo taman nga kung pwede kung paano ya bala nga maka-adjust sa equipment nila sa machine nila nga kung pwede maka-avoid ng too much gid nga vibration, which is nag-okay man sila. Nagtugas ang vibration sa duta ang pile driving activity apisar nga naggamit sang hydraulic static pile driver ang kontraktor bangon nalabot sini ang strata o kun ang matig ang surface ang duta. Ang equipment nila bugat-bugat na may 300 tons siguro mera ga pressure siya gahatag sa pressure sa soil nga para nga idasok pagid makapenetrate pagid or madasok pagid ang pilote sa dalom. Oo. So karon hatag pressure siyempre may vibration ginayak. Isa ang TTW building sa Mapa Street sa dinhamtang opisina sang SSS sa nakabatsyag sang pagtayog. Gin pa kamaayos ang tagdumalahan sang SSS nga ihalin anay ang ilang mga transaksyon sa satellite offices. Apang suno kay Engineer Gustilo, nagabot na sa opisina ang hammer rebound test sang TTW building kag santo sa resulta safe ang nasambit nga building. Ang iya nga compressive strength sang concrete nila sobra pagani sa ilang sa ilang nga minimum requirement naton. Ang minimum requirement naton is daw 3,500 PSI. Ang ilang mga result ara sa 5,000. So far makahambal ta nga stable and ang structural engineer nila mismo nag-certify nga stable and safe ang structure. Ginpanumduman naman sang obo matag-iya sa mga dumaan ng mga building sa city proper area nga magpaidalom na sa structural evaluation. Sa karon madamo na sang nagpatigayon sang retrofitting samtang ang iba naman ang padayon pang evaluation. Gert, sa nabaton nga resulta sa Office of the Building Official gikan sa mga engineers nga gin-deploy diri sa area, may ara nga na-record nga mga vibrations pero very minimal lang kag hindi makakos sa pagtayog sa mga establishmento. Kung may ara man sang may mga ma-damage nga properties o kung mga gamit sa mga nasambit nga establishmento, ang may liability diri o kung ang may salabton amo ang kontraktor sang pile driving activity. Gert? Madamo gid nga salamat sa update, John Sala.
Certificate of Candidacy sang nagapadalagan sa pagka-SK chairman sa Banwasang Kalinog ginkansela sang COMELEC 2nd Division. 55 ka mga kandidato sa eleksyon sa Iloilo City kag Province ginpadalaan sang show cause order. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Ginkansela sang COMELEC 2nd Division ang Certificate of Candidacy sang nagapadalagan bilang SK chairman sa Barangay Malagit, Kalinog. Sa resolusyon niya ginpagwasang COMELEC, nagkomentar si Ivy Jane Paruhinog Miranda sang material misrepresentation sa iyang COC sa diin wala sini gindeklara nga may himata ini nga incumbent barangay official. So kung related siya within the second degree of consanguinity or affinity, then ineligible sa, meaning isa ni sang mga rason nga hindi siya makapadayon sang iya kandidatura. Base sa resolusyon, Agosto 31, 2023 sa nag-file sang COC si Miranda, samtang Setyembre 4 lang sa nag-file sang resignation letter ang iamay bilang barangay kagawad sa amuman nga barangay. Hindi man balido ang resignation sang iamay bangod sa DILG nagpasa sa baylo nga sa alkalde sang Banwa. Suno sa COMELEC, wala makakomply ang resignation letter sa kamay ni Miranda sa Section 82 sang Local Government Code of 1991 nga maging epektibo lang ang resignation letter sang isa ka barangay official kung mabaton ini sang alkalde o kung matapos ang 15 dias nga wala maaktuhan. Suno kay Attorney Ausad, mahimo pa ma-challenge ang desisyon sa COMELEC and Bank. May ara pa man options no ang kandidato nga perhaps no i-challenge ang decisions ng COMELEC by way of filing a motion for reconsideration or palambuton niya pa sa Supreme Court. Ginkakibot naman kuno ni Miranda ang desisyon sang COMELEC. Desidido man kuno ini kag iya legal team nga i-challenge ang desisyon sang COMELEC 2nd Division. Hindi ko mag-further discuss kay mabalik yapon ko sa principle of subsidiary ko nga hindi ko ako display sang or publicly discuss with isang ako na merit. Wala pagkakatapos ang laban sa COMELEC 2nd Division. Magpapadayon di ko yung gihapon and amo ni mama ko, no one can stop me from serving my constituents, sir. Mahibaloan nga ang mga nagapapili bilang chairman o kon miyembro sa Sangguniang Kabataan ang dapat wala sang himata tubtob sa second degree of consanguinity o kon affinity sa isa ka incumbent elected official kung sariin ini nagapapili. Samtang may 55 na ka mga kandidato nga nagapapili sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang ginpadalan sang show cause order bangod sa violasyon sa premature campaigning. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Kapulisan nakahanda na sa pagbantay sa seguridad sa 51 ka mga barangay nga nakabig areas of concern sa Negros Occidental. Ining gintutukan ni Tess Ordales. Sa ulihing report sa Negros Occidental Police Provincial Office, halin sa 55 na naog sa 51 numero sa mga ginakabig areas of concern sa Negros Occidental. 3 ka mga barangay ang yara sa red o areas of grave concern. 45 nga ara sa orange o areas of immediate concern. Samtang may 3 naman ka mga barangay sa idalom sang yellow o areas of concern. Hugot na ginamonitor sa kapulisan ang sitwasyon sa lugar. Sa piyak sa sunod nga enkwentro sa probinsya sang Damlaglang, nagpasalig ang kapulisan nga tutukan ang areas of concern agud mangin malino nga palabuton nga barangay NSK elections sa Oktubre 30. We didn't just focus on red area, but still we approach it as a whole. We try to see to it to deploy personnel and at the same time locate informants with the help also of the community. Magluwas sa kapulisan, may quick reaction kag standby support force man ang militar. Aminadong kapulisan nga pagpanghangkat sa ilang sundaray nga pagpatigayon sa eleksyon kag pagdumdum sang piyesta minatay. Bagon gindeklara ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Oktubre 30 bilang special non-working day, ginalauman suno sa ilang pagdagsa sa mga tawo sa long holiday. That's the time also we assure the community na magiging safe po yan. Magluwas sa kapulisan, mag-augment man sa seguridad ang Bureau of Protection, Philippine Coast Guard, kagiban ng mga volunteer group. Upod kay Ruel Bangoy, Tess Ordales, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Mga kapuso Overseas Workers Welfare Administration 6 nagpasalig nga may reintegration program para sa mga OFW sa Israel nga luyag magpa-repatriate. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginmanduan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang mga barangay kapitan sa probinsya nga mag-imbentaryo sang ilang mga residente nga OFW sa Israel agud mahapos ang paghatag sang assistance kag koordinasyon sa mga ahensya. Kung si saon na aton nga mga kabarangayan kung may kasimanwa kamo sa Israel para mabalaan namon kag makabulig man kita sa OWA kag sa mga national government agencies. Sa datos nga ginpagwa sang OWA 6, may 452 ka mga Ilonggo ang yara sa Israel nga nagatrabaho. 395 diri ang mga taga-probinsya sang Iloilo. Matapos nga ginreactivate ang Operation Bulig Ilonggo Migrants Desk, wala pa sa gihapon sang may nabaton nga mga reklamo sa mga emergency hotline numbers kag social media accounts. Apang base sa natipon nga impormasyon sang PESO office, yara na sa 153 OFWs ang narecord sa Israel. Ginakontak na sa mga LGU ang ila status sa nagapadayon nga tensyon sa Israel kag Palestine. Sa amon nga sa PESO map no sa probinsya sang Iloilo, sige ang amon na update kag sige sulod sang datos no. May ara kita ya 150 kabilog nga mga OFW nga nagaulubra sa Israel. Nahibaluan nga may yara sang 1,012 OFW sa Western Visayas ang narecord nga nagbayad sang membership sa OWA 6 para magpadulong sa Israel agud magtrabaho apang hindi pa masiguro sang ahensya kung tanan nga ini ang mga aktibo nga migrant workers. If they wish to be repatriated, OWA offers free tickets naman pag uwi nila dito sa Pilipinas, and then pagdating po nila they will receive financial assistance coming from OWA. So OWA has reintegration programs naman para sa mga distressed OFWs. Mahimo man nga makapalapit ang mga himata sang apektado nga OFW sa DFA agud mabuligan nga makigangot sa ila pamilya, pinaagi sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. May help desk man nga ginpahamtang ang DFA. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas. Masobra 1.2 million pesos na record nga balor sang halit sa paglupok sang granada sa Dingle Municipal Library. Kaso batok sa duwa ka katapo sang militar nga ginatudlo suspect, ipasaka na. Si Kim Salinas nakatutok. Oktubre 3 ang ginhaboyan sang granada ang Dingle Municipal Library. Wasak ang bintana kag porusyon sang opisina sang library. Nadala higbar ang building sang BFP kag fire trucks ni. Sunod sa Dingle Police, naglabot sa masobra 1.2 million pesos ang na-record nga halit. Ginakabig na nga mga suspetsado ang duwa ka katapo sang 6th Forward Service Support Unit sang militar. Yes, definitely we have the strong evidence for corruption against advances. Bali sila ang last na person dito nga nag-ato dito sa area nga to, isang pag-aboy sang handling. Ginahulat na lang ang judicial affidavit complaint agad mapasaka ang kaso batok kanay private first class Romel Julieza kag Staff Sergeant Calpasi Oli. Posible ma-file ang kaso buwas nga adlaw. We're going to file a qualified malicious mischief in relation to grenade throwing. Apang nagagwa sa nagapadayon nga investigasyon sa militar nga hindi ang duwa ang nagaboy sang granada. Takbo sa ilang investigation is wala ilang labot o kay lamtanan ang duwa nila ka personnel. No? So wala pa, hindi pa complete ang investigation, so we'll just wait for the investigation to be completed. Yara sa gihapon sa restrictive custody sa militar Sanday Julieza kag Oli. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Bacolod City Health Office ginarekomenda ang regular nga pagpatigayon sa disinfection sa mga bulutuan kag opisina bangod sa pagdamo sa mga nagatrangkaso. Yari ang balita. Nagpatigayon sa disinfection ang Apolinario Mabini Elementary School sa Bacolod City. Inibase man sa rekomendasyon sa school nurse sa pagdamo sa mga estudyante nga nagbatsyag sang flu-like symptoms. Suspendido ang klase subong adlaw. Our classes for tomorrow will depend on the suggestion man sang disinfection team. Ang pila ka mga ginikanan,
Ginpaka maayo nga pasuksukon sang face mask ang ila kabataan bilang proteksyon. Ang papsinon mo na lang gid kay for the sake man sa mga classmates niya balang at hindi malatnan. Ginrekomendasan sa HO nga himuon nga regular ang disinfection o kung pagtilo sa mga pulungkuan, lamesa, doorknobs, kang iban pa nga masami ginagamit sa mga estudyante. So in our offices and schools, it is just mandatory na we do clean and also disinfect. Kang pwede gina naton maubra every time or every after sa aton nga classes or office hours. Nagpasalig man ang LGU nga ginatutukan ang ikaayong lawas sa mga kabataan agon mapaiway ang sakit. Upod kay Reynald Castillo ay Gin Pedraso, 1 Western Visayas. PhilHealth nagpasalig nga intact sa gihapon ang ila database sa tunga sang Medusa virus attack. PhilHealth 6 nagpahayag nga hindi apektado sang virus. Ining gintutukan ni Kim Salinas. Nagpasalig ang PhilHealth nga intact man sa gihapon ang database rin matapos nga ginigos ang ransomware attack nga Medusa virus sang Setyembre 22. Nakuha sang hackers ang pila ka mga personal kag sensitibo nga mga impormasyon. Na-report kaya nagpamahog ang hackers nga pagwaon ang mga impormasyon kung hindi magbayad ang ahensya sang $300,000 in ransom. Sa nasambit nga pang-atake, naapektuhan ang servers ang ahensya kag ang 72 ka mga working stations ni. Pero diri sa aton sa Region 6, wala kita sang nakita nga Medusa virus upon checking man sa aton sini nga mga IT personnel. Because again, sang natabuang incident, we were immediately informed to disconnect with our servers kag ang pag-shutdown man sa aton sini nga mga systems. Sa Western Visayas, wala makalapta ang virus. Sang nagligad niya semana, liwat na nga nabalik sang PhilHealth ang kontrol sa ila system nga wala nagbayad sang ransom. Parayon subong ang koordinasyon sang ahensya sa NTC kag DICT sa mga nakompromisa nga data. Nagpangabay man ang ahensya sa mga miyembro sini nga siguruhon nga naproteksyonan ang ilang mga transaksyon online. Hindi sila gilayon maghatag sa ila sila nga personal information sa kung sino man ang magtawag sa ila no kag magpakilala nga taga PhilHealth o kung ano man dira for whatever transaction. Kim Salinas, 1 Western Visayas. Arestado sa kapulisan ang 15 anyos nga lalaki matapos na aktuhan nga may dala nga pusil sa barangay New Busuang, Kalibo, Aklan. Suno sa Kalibo Police, ginreport sa ila sang grupo sa mga pamatanon ang minor matapos ginpakita sini ang iya sukbit nga 9mm. Yara na sa kustudiya sang WCPD ang minor. Ginahibalo pa kung diin sini nakuha ang pusil nga may 4 ka mga bala. Nasapuan ang nagaagnas nga bangkay sang mag-asawa nga Loreto kag Anastasia Panagiton sa sulod sa isa ka balay sa barangay Poblacion 4, Hamtic, Antique. Sa inisyal nga pagpangusisa sang kapulisan may sakit sa baga ang 73 anyos nga asawa. Nasapuan ini nga nagahigda sa katre. Sa hindi malayo nakita man ang lawas sang 63 anyos nga bana sini. May igo ini sang bala kag sa tupad sini ang isa ka homemade shotgun. Ginatungod pa kung may foul play sa kamatayon sang duha. Duha ka miyembro sang NPA o kon New People's Army ang voluntaryo nga nagsungka sa Maayon Police. Ini matapos ang serye sang negosasyon sang kapulisan kag militar nga magbalik sila sa sabak sang gobyerno. Isa man ka CTG supporter ang voluntaryo nga nagsungka sa Tapaz Police kag na-turnover sa isa ka cartridge sang 40mm explosive. Tiklo sa operasyon sa PDEA sa barangay Simon Ledesma, Haro, Iloilo City ang 4 ka mga persona ginapahayag imbolbado sa pagduso sang illegal nga droga. 14 ka sachet sang suspected shabu nga nagabalor sang 340,000 pesos ang nakuha kanday nun Nilo Dolindo. Nilo Dolindo III, Jabisted Katanyag kag Lina Belim. Na-recover man ang drug paraphernalia kag buy-bust money. Kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang sang mga naaresto. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, patay ang 31 anyos nga si Dino Payas sang ginbuno ini sang iya nga pakaisa nga si Reniel Pastrana, 21 anyos sa barangay Kinangyana, Bingawan, Iloilo. Sunod sa kapulisan, upod nga nagainom-inom ang suspetsado kag biktima. Ginapahayag ginasunlog ni Payas ang paghambal ni Pastrana nga isa ka sungi. Dito nga nagwa kag nagkuha sang kutsilyo si Pastrana kag ginbuno ang biktima.
4 ka buno sa dughan ang naagom sini. Gilayon nga nagpalagyo ang suspect apang nadakpan man ini sa kapi sa hot pursuit operation sang kapulisan. Detained sa karon sa Bingawan Municipal Police Station ang suspect kag napasakaan na sang kaso nga murder. Sunog ang tricycle nga ginagamit bilang food cart sa pagbaligya sang fried chicken sa barangay Fajardo, Haro, Iloilo City pasado alas 11 kaina sang aga. Suno sa BFP, nagaluto ang driver sang food cart nga ginkilala kay Randy Santana, 29 anyos, kag residente sang Bakhaw, Mandurriao, sang naglupok ang LPG nga iya ginagamit. Diri kag nag-ibwalang kalayo kag nagtabog si Santana. Gilayon man ini nga ginbulong matapos nga napaso ang tuo sini nga tiil. Wala man nagdako kag naglapta ang kalayo. Ginabanta 20,000 pesos ang balor sang halit sang sunog. Mga kapuso, 2 ka low pressure area na ang ginamonitor subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Yara sa 860 kilometers na sidlangan sang Eastern Visayas ang una nga LPA. Manubo gyapon ang tsansa sini nga mangin bagyo kag posible gyapon nga mag-upod ini sa sirkulasyon sang Super Typhoon Bolaven sa Gua sang Par. Ang isa pa ka LPA ang nagatipon kag nasiplatan sa kalayoon nga 135 kilometers na katungdan sang Coron, Palawan. Suno sa pag-asa, posible man ini nga magwa sa Par sa weekend kag manubo ang tsansa sini nga mangin bagyo sa subong. Bangod sa LPA kag localized thunderstorms, magaulan giyapon sa pila ka bahin sang pungsod. Kaangay na lang diri sa aton sa Western Visayas. Base sa datos sang Metro Weather, posible gihapon ang pag-ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo kag Negros provinces. May tsansa sang mabaskog nga ulan gani mangin alerto sa posible pagbaha o kun pag-usmod sang duta. Happy si Pinky Amador nga na-appreciate sang fans ang iya role bilang kontrabida as Moira Tanyag sa hit Afternoon Prime series nga abot kamay na pangarap. Sa latest episode, #Karma is real para kay Moira, bangon na ganto sini matapos sa tukiban ng iya malain nga mga hinimuan. Sunog kay Pinky bisan kadamo sa mga naga-hate sa iya character, naintindihan sini nga bot siningon, effective siya bilang artista. Nag-time out na naman bilang kontrabida as Gilbert sa maging sino ka man si Juancho Trevino matapos sini nag-try sang fish dance. Gulatin mo sila ang caption ni Juancho nga suportado naman sa mga netizen sa Instagram. Open man kuno sa suggestions ng aktor kung ano pagid ang pwede nga masaot nga makapasadya sa fans. Mga kapuso, mas nagainit pang mga eksena sa maging sino ka man sa pagrampa ni Dino bilang dignay ni bala makabuli kung mangin kabangdanan pa sang gamo. Ang mga nagalagas sa iya, makilala na bala siya, samtang si Karding makasalbar man bala sa mga may malain na tuyo sa iya kabuhi. Ina kagiban pa nga kilig kag aksyon ng mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 74 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Ako si Aileen Pedraso. Kapuso, mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga serbisyo sa pungsod.